Dakila naming Ama, Yahuwah, Yahuwah Alahim, mula sa langit, maawa kang tanggapin ang pagpupuri, pagpapasalamat ng iyong mga anak. Kami po'y nandito sa lupa, subalit bumababa ka upang pakinggan ang aming tinig. Mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Pinagtatanggol mo ang iyong mga hinirang. Dumaraan kami sa iba't ibang pagsubok. Damang-dama namin ang hirap ng buhay na ito. Subalit sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, ikaw po ang umaaliw sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Di po kami karapat-dapat. Kami pong unang-unang kumikilala ng aming pagkukulang. Nagkakasala po ang iyong mga anak. Napakinggan mo ang aming pagsisisi, ang paglapit namin sa iyo mula sa aming puso. Ngayon, sa kapulungang ito, muli kaming humihingi sa iyo ng kapatawaran. Ikaw nang bahala sa iyong mga anak. Gawin po kaming karapat-dapat. Tumayo sa iyong harapan. Ama, sabik po kami sa iyo. Batid mo ng aming puso. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal namin ng iyong bugtong na anak. Kaya nakikisuyok kami ngayon bilang magkakapatid. Pakisamahan po kaming lahat. Marami kaming pinagdaraanan. Ang iba po'y nagkakasakit. Ang iba, dama ang hirap ng pamumuhay ngayon. Mag-aliw ka't magpalakas. Gabayan ko po kaming lahat at gawin po kaming handa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Itong nag-aaliw sa amin. Itong nagbibigay ng pag-asa sa amin. Kaya habang nakikinig kami ngayon, mapakinggan namin ng iyong tinig. Mapalakas ka naming kaluluwa. Makapagpatuloy kami hanggang sa wakas. Aming hari, Yahushua, Yahushua, naglalambing ang iyong mga hilirang. Magalang kaming lumalapit sa iyo. Kumakatok po kami ngayon. Papasukin mo nawa ang iyong mga hinirang. Sabik na sabik kami sa iyo. Marami po kaming gustong sabihin sa iyo. Panginoong Yahushua, maawa ka sa iyong mga lingkod. Gawin mo kaming matagumpay sa lahat ng gawaing tiniwala mo sa amin. Sa pagsambang ito, dagdagan ang aming pananampalataya upang kami po ay makatapos ng aming takbuhin. Ama, pakibasbasan ng iyong lingkod na magsasalita ng iyong mga katotohanan. Pakisugo po ang iyong banal na espiritu. At minsan pa, Ama, pakitanggap at basbasan ang mga handog ng iyong mga anak magamit po sa nararapat. Sumasampalataya kami, dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga mahal na mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat na muli po tayong nakapagtipon upang isagawa ang pagsamba na ating pong iniuukol sa ating Ama na si Yahuwah at sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua HaMashiach. Tayo po bilang kaanib, bilang kasama sa assembly ni Yahushua, nasangkap sa kanyang katawan, siya po bilang ulo natin. Tayo po ay naghahangad at matindi po ang ating hangarin na sa pagdating ng araw, tayo po'y sasalubong sa Kanya sa alapaap upang tanggapin ang ating kaligtasan. Subalit, alam din po natin lahat, bago po tayo makarating doon po sa pagsalubong sa Panginoong Yahushua, meron pong binababala ang banal na kasulatan, darating muna ang tinatawag ng Biblia na halimaw. Ito po'y kasangkapan ng dyablo at ang
pinakatrabaho o gawain ng halimaw ay para guluhin, para sirain ang gawaing tiniwala sa assembly ni Yahushua. Kaya nararapat na atin pong pagkukulan ng pag-aaral ang ukol po sa gagawin ng dyablo upang tayo maging handa para hindi po matalikod ang ginagawa nating paglilingkod. Kaya ano pong binababala ni Apostol Juan na dapat natin malamang lahat ngayong malapit na ang paghuhukom. Pakinggan po natin ang unang Juan dito po sa 4:3, at ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Yahushua ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ano pong babala ni Apostol Juan? Dahil ito po ang susubok na sumira sa gawain ng ating Panginoon Yahushua, yung pong tinatawag niyang espiritu ng Antikristo. Pag sinabing Antikristo, kalaban ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang gagawin niya, kakalabanin niya ang mga gawaing piniwala sa assembly ni Yahushua. Sabi ni Apostol Juan, panahon pa lang niya, dama na niya yun pong espiritu ng Antikristo. Kaya nga nasabi niya, nandito na sa sanlibutan. Pero alam natin, pagka dumating na ang panahon, malapit ang paghuhukom, lalong titindi ang espiritu ng Antikristo. Sino po ba ang nasa loob niyan? Saan po ba nanggagaling ang espiritu ni Antikristo? Walang iba kundi ang dragon, kundi ang diablo. Gagamitin niyang diwang ito para po sirain ang gawain ng ating Panginoong Yahushua. Sino po ang numero unong kakalabanin ng dragon o ng diablo? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Apokalipsis 12 ang talatay 7, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Yahushua. Sino po ang unang-unang kakalabanin? Ang sabi pa nga ni Apostol Juan, digdigmain niya, didigmain ng dragon o ng diablo. Sino po ang tinutukoy ni Apostol Juan? Ang sabi po, yun pong nalabi sa binhi ng babae. Sino po ang binhi na tinutukoy? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. May binabanggit sa Biblia, mga nalabi sa binhi ng babae, mga nalabi sa mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Sino po ang tinutukoy na mga nalabi na alagad ng Panginoong Yahushua? Yung mga natitira na mga sumusunod sa Panginoong Yahushua bago dumating po ang pagparito muli ng ating hari. Paano po natin sila makikilala? Ang sabi, sila'y tumutupad sa mga utos ng Diyos. Alin po bang tinutukoy dito, mga kapatid? Alam natin, walang iba kundi yung 10 utos. Di po ba ito ang ating tinaguyod at patuloy pa nating tinataguyod? Pinararangal natin, ginagawa nating dakila ang 10 utos ng ating Panginoon Diyos sapagkat ito ay mahalaga para kay Yahuwah. Paano pa natin makikilala itong nalabi ng mga alagad ng Panginoong Yahushua? Nalilitaw bago dumating ang Panginoong Yahushua. Ang sabi, meron po silang patotoo ni Yahushua. Alin ang patotoo ni Yahushua? Yun pong espiritu ng hula. Hindi po ba pinag-aralan natin ang mga hula na tumutukoy po sa ating gawain? Kaya maliwanag ang tinutukoy na nalabi sa mga binhi ng babae, nalabi ng Panginoon Yahushua ay ang mga alagad niya. Tayo po nakabilang sa assembly ni Yahushua. Kaya anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi po tayo dapat magtaka kung tayo po'y didigmain, kung tayo po'y kakalabanin, sapagkat sino ang nagagalit sa atin? Walang iba kundi ang dragon. Sino po ang dragon? Si Satanas. Yun pong kalaban. Yung salitang Satanas, ang ibig sabihin, adversary sa English. Sa Tagalog, ano po yun? Kalaban. Kaya yung dragon o yung diablo, kalaban natin, kalaban ni Yahuwah at kalaban ng ating Panginoong Yahushua. Kakalabanin tayo. Kaya dapat tayo maghanda. Paano po ba tayo kakalabanin ng dragon? Ano po ba ang kanyang hahadlangan para po maipakita niya na siya'y kalaban ng Diyos? Pakinggan po natin ang Hebreo dito po sa 10,
25-27, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala ng handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ano po ang gagawin ng dyablo upang kalabanin ng Diyos, upang kalabanin ang assembly ni Yahushua? Pipigilin niya yung binabanggit dito ni Apostol Pablo na mga pagtitipon. Alin po ba yung pagtitipon na binabanggit ni Apostol Pablo? Alam po natin ito, sapagkat tayo po'y lumaki sa ating dating pananampalataya. Tayo po'y sinanay doon po sa pagsamba. Alam natin bawat pagsamba, sagrado. Alam natin bawat pagsamba, mahalaga sa ating Yahuwah. Yun pa rin ang ating tinataguyod. Bakit po? Sapagkat yun ang nakasulat. Iginagalang natin yung pagsamba. Di natin binabastos ang pagsamba. Kasi sa segundong binastos natin ang pagsamba, binastos natin si Yahuwah, naging kalaban tayo ni Yahuwah Abba. Kaya dapat ingatan natin yung pong pagsamba. Gaano kahalaga ang pagsamba? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat ito pabayaan. Lalo na pag dumarating na ang huling araw. Hindi po ba? Napakalapit na ng huling araw. Kung ating babasahin ang mga nangyayari sa buong mundo, malapit na ang pagdating muli ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat lalo tayong magpakasigla sa ating ginagawang pagsamba. Pero sino pong hahadlang? Walang iba kundi ang dyablo. Kaya nga, ang sisikaping gawin ng dyablo, pigilin po yung pagsamba. Ano pong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga nagpapapigil sa pagsamba at sinasadya yung hindi pagdalo ng pagsamba? Ang sabi, wala ng handog na maiaalay pa para sila'y mapatawad, sila'y kumakalaban na kasi sa Diyos. Isipin nyo, kapag sinasadya natin yung di pagdalo ng pagsamba, ang pagtuturing kalaban ka ng Diyos, lalo na kaya kapag ikaw mismo ang pumipigil sa pagsamba, lalong kinakalaban sino? Si Yahuwah. Yun pong gawain ng dyablo ngayon. Kasi yung pagsamba, alam niya, mahalaga sa Diyos. Kaya yun ang unang pipigilin niya. Kaya gagawin niya ang lahat ng bagay para po mahinto ang ginagawa nating pagsamba sa ating Ama. Kasi sa pagsamba, ano po bang ginagawa natin? Hindi po ba tayo nagtitipon? Hindi po ba tayo ay umaawit? Hindi po ba tayo ay naghahandog? Yun po aalisin ng dyablo. Kaya nga yung agenda ng dragon, tapos sa susunod na slide, ay para pigilin po yung ating pagsamba. Paano gagawin yun? Sasabotahin po yung Zoom, Facebook, YouTube. Bakit? Yan po kasing kasangkapan para tayo makasamba. Kaya nga hanggang ngayon nagtitipon tayo kahit tayo ay nanggagaling sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit tayo wala sa isang gusali, tayo po ay nakapagtitipon dahil meron po tayong teknolohiya katulad ng Zoom, Facebook at YouTube. Alam niyo ng dyablo. Kaya nung gagawin niya, sasabotahin niya yun pong mga platforms na yan. Ano pa? Susubukan niyang pigilin ang pag-awit natin sa Ama. Ayaw na ayaw niya na pinupuri natin ang Ama. Ano pa? Pipigilin niya ang pagbibigay natin ng handog. Kaya nga, hindi katakataka yung nangyari nung nakaraang linggo. Hindi po tayo dapat magtaka. Sapagkat talagang gagawin ng diablong lahat para pigilin po ang ating pagsamba. Sapagkat alam niya, yan po ang ating pangunahing gampanin. Ano pa? Ang gampaning ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Pakinggan po natin ang gawa. Dito po sa 1, ang talatay 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ano pong pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Yahushua?
Kung kaya tayo binigyan ng banal na Espiritu upang magsalita tayo, upang itanyag ang Panginoong Yahushua. Kaya nga, maaari po tayong tawaging mga saksi ni Yahushua. Yun po talaga tayo eh. Representative po natin si Yahushua. Saksi tayo ni Yahushua. Para tayo maging epektibong saksi ng Panginoon Yahushua, binigyan tayo ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, kaiba yun doon po sa espiritu ng Antikristo. Yung Antikristo, gusto niyang pigilin yun pong pagtatanyag sa ating Panginoong Yahushua. Pero tayo nakatanggap ng banal na Espiritu, ano ang dapat natin itanyag? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat natin ipangaral ang Panginoong Yahushua. Paano po natin maipangaral ang Panginoong Yahushua? Paano natin mapapahayag ang ukol sa Kanya? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Mateo 24:14. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ano pong kalooban ng Ama? Na ito'y dapat nating sundin, dapat ipangaral ang magandang balita. Mga kapatid, saan po dapat ipangaral ang magandang balita? Ang sabi po, sa buong mundo. Sa panahon natin ngayon, magagawa po ba ang utos na ito ng ating Panginoong Yahuwah? Ano pong sagot ninyo? Opo, kasi sa panahon natin ngayon, iba po tayo sa panahon ng mga apostol. Panahon natin ngayon, kaya ba natin pumunta sa iba't ibang dako ng daigdig kahit hindi tayo pisikal na nandoon? Opo, kaya nga meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, meron tayong Zoom. Kaya ipapahayag natin ang magandang balita. Bakit kailangan ipahayag ang magandang balita? Sapagkat ang magandang balita ay nagtuturo tungkol po kanino? Sa Panginoong Yahushua. Ito pong tinatawag na gospel message. Ano po yung gospel message? Dapat magtiwala sa Panginoong Yahushua. Gawin siyang tagapagligtas. Gawin siyang Panginoon. Sumampalataya na siya'y namatay para sa ating kaligtasan. Ito po ang dapat ipakalat natin. Bakit po? Sapagkat lahat ng tao dapat mapakinggan ang mensaheng ito. Pag nangyari yun, ang sabi po, darating na ang katapusan. Kaya ang isang proyekto ng Assembly of Yahushua, ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo sa paraang gumagamit tayo ng kasangkapan habang meron pang pagkakataon. Ano po ang isang mahalaga na dapat natin ibalita na itong gustong mangyari ng ating Panginoon Yahushua? Pakinggan po natin ang pahayag. Yung pahayag po sa Ingles, ano po yun? Yung aklat ng pahayag, kasi iba-iba sa Tagalog eh. May Apokalipsis, kung minsan pahayag, pero sa Ingles, isa lang. Yan po ay Revelation. Diba? Hindi po ba yan ang pinag-aaralan po natin ngayon? Yung aklat ng Revelation, aklat ng pahayag, aklat ng Apokalipsis. Ito pong sinasabi ng Panginoon Yahushua tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Sinabi ni Yahushua, malapit na akong dumating, mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Aling aklat po yun? Yung aklat ng Apokalipsis. Ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino man magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy at nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nababanggit sa aklat na ito. Matindi po ang babala ni Apostol Juan. Saan nanggagaling yung babalang ito ni Apostol Juan? Doon po kasi sa kahalagahan ng aklat ng Apokalipsis. Anong sabi ng Panginoon Yahushua? Yung sabi niya, malapit na akong dumating. Pagka malapit ang dumating Panginoon Yahushua, anong gustong-gustong mangyari ng Panginoon Yahushua? Ang tao makatanggap ng mensahe, yung pahayag ng Diyos na nakasulat specifically saan? Sa aklat ng Apokalipsis. Kaya nga,
Ano po ba ang binalak at tinutupad natin ngayon? Hindi po ba para ipagkaloob, para ipangaral yung aklat ng pahayag? Kaya nga meron tayong BHP na doon ipinapahayag natin ang mga salita ng Diyos. Subalit, alam natin, sino pong kakalaban dyan? Walang iba kundi ang Antikristo. Yung espiritu ng Antikristo, kung gusto ng Panginoon Yahushua, ipahayag ang Apokalipsis sa lahat ng tao. Ang kakalaban, syempre, ang Diablo. Kaya hindi po tayo nagtataka, mga kapatid. Doon po sa YouTube channel natin, kinuha. Di ba? Nawala! Yun po ang BHP natin kasama yung pangangaral ukol po sa aklat ng Apokalipsis. Ayaw mangyari yun ni Apostol Juan. Kaya nga nag-issue siya ng babala eh. Ano po yun? Sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, dapat ay gawa tayo ng paraan para yung kinuha doon po sa YouTube maibalik. Kaya kami po'y tumatawag sa inyo ngayon. Kung meron po sa inyo nakasama po sa Assembly ni Yahushua na nakapag-download noon pong mensahe natin ukol po sa Apokalipsis sapagkat mahalaga yung mga pangunahing leksyon yun tungkol po sa mensahe ng Panginoon Yahushua doon po sa 7 Assemblies. Mahalaga yung matututunan natin doon. Kapag na-download niyo po yun, kontakin niyo po kami para po makuha natin yung pong videos na yun upang mai-upload natin uli para po makinabang ang mga tao, masunod ang kagustuhan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dito kita natin yung pong agenda ng Diablo. Di ba? Ano pong agenda ng Diablo? Twofold. Dalawang bagay lang. Ano po yun? Una, pigilin yung pagsamba kay Yahuwah at kay Yahushua. Pangalawa, pigilin yung pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, lalo na ang aklat ng Apokalipsis. Kaya hindi po tayo nagtataka, yung nangyari nung nakaraan. Pero example lang po yun. Yung Diablo, tuso, yung Diablo gagamit pa ng mas mahigit na kasangkapan. Mas matindi. Kasi kung ating pag-aaralan, ang kasaysayan ng buong mundo, ang Diablo noon pa gumagamit ng kasangkapan. Si Nimrod, di ba? Nebuchadnezzar, di ba? Mga emperador ng Roma. Pero ang pinakamatinding kasangkapan niya, hindi pa dumarating. Pero nandito na yata Sino po yun? Sino ang pinakamatinding kasangkapan ng Diablo na dapat nating paghandaan? Pakinggan po natin. Nakasulat po sa pahayag, 13:1. Pagkatapos, may nakita akong halimaw. Matindi. Pag sinabing halimaw, sa English mo kasi beast Medyo hindi po tayo sanay na mapakinggan yung salitang halimaw. Ano po bang naiisip nyo pagka halimaw ang naririnig po ninyo? Di ba parang monster? Siguro yun ang pagsabi dito ng apostol na si Juan sapagkat kung nakita niya sa kanyang pangitain talagang pangit. Diba? Pero halimaw ang tawag na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona. At sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Matindi po itong halimaw na to. Kasangkapan ng Diablo. Pero hindi basta kasangkapan lang. Ito pong pinaka matinding kasangkapan ng Diablo. Sapagkat babangon siya bago dumating muli ang ating Panginoon Yahushua. At anong pangkapangyarihang taglay niya? Ang sabi, 7 ang ulo niya at 10 ang sungay. Bawat sungay ay may korona. Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan, meron siyang otoridad. Sa makatwid, kontrolado niya ang mga makapangyarihang bansa, mga makapangyarihang tao, ang mga tao umaasa sa kanya at mataas ang tingin ng tao sa kanya dahil po meron po siyang korona. Kung ating pong mapapansin, yun pong Diablo ay pumapasok na doon po sa samahan ng mga bansa. Kaya huwag po kayong magugulat kapag dadalaw po kayo kung sa building ng United Nations, meron kayong makikita. Ano po yun? Makikita niyong halimaw. Di ba mukhang halimaw yan? Siguro pinapakita na sa atin ng Ama
Dumarating na yung pagkakataon na itong tinatawag na halimaw ay darating na, manggugulo na at sisirain na ang gawain ng assembly. Paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan? Pakinggan po natin sa Pahayag 13, 7 hanggang 8, pinahihintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Ano po ang gagawin nitong kasangkapan ng dyablo na tinatawag na halimaw? Ang sabi, pahihintulutan po siyang mamahala. Pag sinabing mamahala, kontrolado niya, di ba? Ano po yung pamamahalaan niya? Ang sabi, bawat lahi, lipi, wika at bansa, kaya matinding kanyang kapangyarihan. Hawak niya halos ang buong mundo. Matindi ang kasangkapang ito ng dyablo. Anong kanyang political agenda? Ang sabi, sambahin daw siya. Sa makatwid, ang kanyang hangarin ay sa halip na magtiwala ang tao sa Diyos, kay Yahuwah, at sa kanyang anak na si Yahusha. Ang gusto niya, siya po ang pagtiwalaan. Siya pong sambahin. Kaya, para magawa niya ang ganap na pagkuha sa mga tao ng buong mundo, anong kanyang gagawin? Gagamitin niyang kapangyarihan niya para pilitin ang mga tao na sumamba sa kanya. Kaya nga, doon po sa mga hindi o ayaw sumamba sa kanya, meron po siyang gagawin. Sino po ba ang hindi sasamba dito po sa halimaw na ito? Yung mga tunay na kasama po ng Panginoong Yahusha. Yung pangalan nila, saan po nakasulat? Sa aklat ng buhay. Kaya pagdating ng halimaw, makikita natin sino ba talaga? Yung mga lingkod na ang pangalan nakasulat po sa aklat ng buhay, sila po ay hindi sumasama doon po sa halimaw. Pero merong gagawin ng halimaw para puwersahin, para pilitin ang mga tao na sumamba sa kanya. Dahil diyan siya magaling Ano pong gagawin? Pakinggan natin ang Apokalipsis 13, 16, 18. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at mga dukha, ang mga malaya at mga alipin, ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalang ito, kailangan dito ng karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666, yung tinatawag nating 666. Hindi pa natin susuriin ngayon ang ibig sabihin ng numerong yon. Pag dumating po tayo sa chapter 13 ng Apokalipsis, saka po natin yun bibigyan ng masusi at malalim na pag-aaral. Pero sa pagkakataong ito, ano pong dapat natin malaman ukol po sa gagawin ng halimaw? Gagamitin niyang kanyang kapangyarihan para pilitin ang lahat ng tao na sumamba sa kanya. Ano po ang isang halimbawa nito? Kukontrolin po niya yun pong business, yun pong banking. Kukontrolin niya ang lahat ng bagay na connected sa internet. Mga kapatid, ano po bang connected sa internet ngayon? Hindi po ba halos lahat? Lahat po ng bansa, it's powered by internet, by computers. Di po ba? Itong jablong ito, talagang tuso. Gagamitin niya yung mga teknolohiya para makontrol niya ang internet, para makontrol niya ang banking system, para kapag ka nangyari, halimbawa, yung nangyari nung nakarang linggo, hindi tayo pwedeng magtayo ng bagong Zoom, ng bagong Facebook. Dapat hihingi muna tayo ng paalam sa halimaw. Pwede po ba kaming magkaroon ng bagong Zoom para makapagsagawa kami ng pagsamba? Ano kaya sasabihin niya? Halimaw ka. Hindi niya gagawin yun. Di ba? Bakit? Sapagkat ayaw niya nga yun Isipin niyo po, ang kapangyarihang magagawa, ang taglay niya, yung teknolohiya ng kapatid, para po magawa ito,
ng halimaw, nandito na eh. Meron pong tinatawag ngayon na AI. Ano po ba yung AI? Artificial Intelligence. Sipin niyo po kapag yun nagamit niya, matinding gulo ang magagawa niya. Di ba? Hindi lang yun. Meron pong binabanggit dito, next slide please, na tinatawag na Stuxnet virus. Ito po natuklasan ng 2010. It was discovered in Natanz, Iran. Thousands of control systems that operate factories, power plants, and nuclear reactors around the world, 20 times more sophisticated than any malware ever recorded. It could halt, mapipigil niya, the oil pipelines, destroy water treatment plants, and bring down entire power grids. Mga kapatid, kapag kayo'n hawak ng halimaw, kontrolado niya ang mga bansa ng buong mundo. Pero itong, meron pang binabanggit dito, Stuxnet is back, stronger than ever. And we should all be concerned. Cybersecurity experts know Stuxnet was an ordinary malware thrown together by some basement hacker. This was something different, kakaiba. Ang sabi nito, meron pong mas matindi pa sa Stuxnet. Alam niyo po anong tawag doon? Yung tinatawag nilang Nitro Zeus. Yung teknolohiya para kontrolin ang lahat ng mga nakakonect sa internet. Nandito na. Paano kapag ginamit na yon ng halimaw? Paano kapag pinigil na yung pagsambang isinasagawa natin? Ano pong gagawin natin? Nakahanda na po ba tayo mga kapatid? Kaya nga po napakahalaga na nagkaroon tayo ng ganitong pagtitipon, ng ganitong pagsamba. Kaya nga hiningi namin hangga't maaari lahat po ng sambahayan makasama sa pagtitipon o pagsambang ito para paghandaan natin ang pagdating ng sitwasyon na pipigilin na ang pagsamba natin sapagkat darating at babangon ang kapangyarihan ng halimaw. Ano pong magagawa natin? Diba? Kaya bago po dumating ito, bago po tayo pigilan sa pagsamba, siguro ito ang dapat natin gawin. Ito pong pinagpasyahan namin. Next slide please. The creation of micro-libraries amongst the assembly members in the different parts of the world, which will preserve the material reference resources that we will recommend should it no longer be feasible to purchase it. Kaya meron po kaming sinasuggest, lahat po tayo, bumili tayo ng Biblia. Bumili tayo ng Biblia habang mabibili pa natin. Diba? Yung actual na Biblia. Bumili po tayo ng mga referensya, katulad ng concordance, interlinear. Diba? Dapat matuto tayong gumamit noon. Ano pa? We will also print a reference manual containing all the basic teachings of the assembly, which will be provided to all registered assembly members and will serve as additional backup in the event our communication system is disrupted. Kaya lahat po ng mga mahahalagang paniniwala, yung ating core beliefs, nandun po sa manual na yun. Lahat po kayo bibigyan po noon. Ano pa ang dapat natin gawin? Prepare a 1 terabyte flash drive. Alam po kung ano yung flash drive, yun po storage. Doon po natin nilalagay yung laman ng computer. Kaya doon lalagay natin, da-download natin lahat ng BHP, lahat ng BQA, lahat ng worship service, special gatherings of the assembly, at yung core beliefs, Bible study natin. Pero meron po tayong record noon para mabalik-balikan natin kapag medyo nalilito tayo sa ibang bahagi ng Biblia. Ano pa? We are in the process of improving and re-recording the hymns that we use for the worship services and other religious functions. Once, pagka natapos na, nakumpleto na ang pagre-record ng mga hymns na ito, dapat i-download nyo lahat ng mga hymns na ito para magamit natin sa pagsamba sa bawat sambahayan kahit wala na po tayong internet. Pero para ito maisagawa ng maayos, para makapagpatuloy pa rin tayo sa ginagawang pagsamba kahit pinipigilan tayo ng halimaw. Ano ang dapat mangyari? Pakinggan po natin ang Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Anong dapat natin gawin upang kapag nasa atin na ang mga resources na kailangan para sa isagawa ang pagsamba? Halimbawa, ang mga materyales katulad ng Biblia,
yung mga songs na gagamitin natin sa pagpuri sa Ama, kapag nasa atin na yun, paano po natin gagamitin yun? Sabi po ng Panginoon Yahushua, dapat gawin nating alagad ang lahat ng tao. Mga kapatid, pag sinabi po kasing alagad, ibig sabihin sila'y ganap na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Paano po ba nagiging alagad ng isang tao? Siya po ay binabautismohan. Kaya kung tayo binabautismohan, ang inaasahan ng Panginoong Yahushua, yung ginawa sa atin, yun din ang gagawin natin sa iba. Ibig sabihin, dapat ay dumami ang mga alagad ng Panginoong Yahushua. Kasi kapag anong gagawin natin? Halimbawa, kapag dumating na ang pagkakataon na hindi na po tayo makapag-connect sa internet, dapat bawat sambahayan magiging alagad na gumagawa sa ibang tao na gawing alagad din sila. Sa makatwid, anong dapat matutunan ng bawat kasama sa assembly ni Yahushua para po matupad ang pinagagawa rito ng Panginoong Yahushua? Pakinggan po natin ang Hebreo 5:11 hanggang 14. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat, pansinin po ninyo, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aral tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit, ang matigas ng pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na, mature, at alam kung anong mabuti at masama. Mga kapatid, para tayo makinabang sa paggamit ng Biblia, para tayo maging tunay na alagad ng Panginoon Yahushua, ano ang dapat matupad sa atin? Dapat tayo po ay maging mature, maging ganap sa pananampalataya, at maging tagapagturo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, matagal na kayo sa pananampalataya eh. Dapat tagapagturo na po kayo. Mga kapatid, gano'ng katagal na po ba tayo sa pananampalataya? Siguro ang iba sa atin, matagal na. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years and beyond. Dapat, sabi ni Apostol Pablo, tagapagturo na tayo eh. Anong uring tagapagturo? Tagapagturo na meron pong tinatawag na discernment. Hindi po kasi lahat ng tagapagturo may discernment eh. Yung po kailangan pagsanayan. Tagapagturo nga, wala namang discernment, di ba wala rin. Anong uring tagapagturo? Yung nakakaalam ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Kaya dapat ito ay pagsanayan. Kaya nga, sisimulan po natin, siguro sa Nobyembre, ito pong tinatawag nating Discipleship Training Program. Kaya sasanayin po natin lahat ng mga kapatid para sila'y maging ganap na alagad. At bilang ganap na alagad, marami po silang magagawa kahit wala na po ang mga ministro. Makatatayo sila bilang alagad ng Panginoon Yahushua at magagawa nila ang pinagagawa ng ating hari. Kaya sa training program na ito, next slide, gagawin natin, tuturuan po namin kayo how to conduct your own worship gathering and the administration of the benediction, how to prayerfully read, paano magbasa ng Biblia at maunawaan bawat tema ng Biblia, how to effectively do evangelistic work, paano tayo makapamamahayan ng mga salita ng Diyos, how to conduct baptism, how to anoint the sick, how to conduct child dedications, how to observe, rehearse the feasts of Yahuwah, and how to bake unleavened bread and to choose the juice of the vine. Kaya gagawin namin po lahat ng sambahayan, parang mini-assembly, di ba? Kaya kahit mawalang kuryente, kahit mawalang internet, lahat ng mga kasama sa assembly ni Yahushua, sila po ay may kakayahan para tumayo dahil sila ay nakatayo kasama ang hari at sila'y alagad ng Panginoong Yahushua. Dapat tayo maging alagad ng Panginoon Yahushua. Itong gusto niya na mangyari. At ang sabi niya, kasama ko kayo hanggang sa huling panahon. Ito ang dapat matupad sa bawat isang kaanib sa loob ng Assembly of Yahushua. Pero kapag gagawin natin ito mga kapatid, pag dumating ng halimaw, pag dumating ng pag-uusig, ano po ang dapat
na maging handang maranasan natin. Pakinggan po natin ang Apokalipsis 1, ang talatay 9. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Yahusya ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at patotoo ni Yahusya. Ang nagsasalita si Apostol Juan. Ang sinasabi niya sa atin sa panahon natin ngayon, kasi si Apostol Juan, ang sinulat niya Apokalipsis, nakita niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang sabi ni Apostol Juan, karamay ko kayo. Ibig sabihin, alam niya, tayo, mga kasama sa Assembly ni Yahusya, katulad ni Apostol Juan, makakaranas din ng kapighatian. Hindi natin maiiwasan yun, mga kapatid. Kasama po kasi yun sa pagtawag sa atin sa loob ng Assembly ni Yahusya. Tayo po'y nasangkap sa kanyang katawan. Napakalaking biyaya nun. Sapagkat ang pinakaulo, walang iba kundi ang Panginoong Yahusya. Sa makatwid tayo po nagtatanggap ng kapatawaran ng ating kasalanan. Subalit, meron ding ibig sabihin yon. Kung tayo po'y tatanggap ng biyaya, ng lakas, ng kapangyarihan, dahil nakakabit tayo sa katawan ng Panginoong Yahusya, dapat matanggap din natin yung pong kapighatian. Bakit? Sapagkat yun po ang bahagi natin sa loob ng kanyang katawan. Ang tanong, mga kapatid, tayo po ba nakahandang magtiis alang-alang sa Panginoong Yahusya? Tayo po ba'y nakahanda na maranasan ang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan? Sapagkat hindi natin maiiwasan yon dahil sa trabaho natin. Ano po bang trabaho natin? Katulad ni Apostol Juan, dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Yahusya HaMashiach. Si Apostol Juan, noon siya po ay sumusulat ng Apokalipsis, naranasan niya lahat. Nakita niya yung ginawang pag-uusig, laban, doon po sa unang siglong mga tagasunod o alagad ng Panginoon Yahusya. Nakita niya kung paano si Nero pinatay si Pedro, si Pablo, si Santiago. Nakita niya yung mga emperador kung paano pinagpapatay ang mga alagad ng Panginoon Yahusya. Nasaksihan niya yon. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa halip, kahit na dumaan siya sa maraming kapighatian, kahit dumaan siya sa matinding pagsubok, meron po siyang patotoo na ito, mga kapatid, yakapin natin, sampalatayanan natin, sapagkat ito ang dahilan kung bakit nagwagi si Apostol Juan. Ito ang sinasabi niya sa atin ngayon. Kung tayo man nahihirapan ngayon, alalahanin natin itong pahayag ni Apostol Juan. Alin po yun? Pakinggan po natin ang unang Juan 4:3, ang 4, at ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Yahusya ay hindi sa Diyos. Itong espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na, kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Si Apostol Juan, nakita niya yung pagdating ng espiritu ng Antikristo. Kaya nasabi niya nandito na nakita niya mga emperador, nakita niya yung pag-uusig, pagpapatay! Subalit, hindi nawalan ng pag-asa si Apostol Juan. Bakit? Sapagkat humawak siya sa dalawang dakilang katotohanan na ito rin ang dapat nating panghawakan. Alin po yun? Ang sabi po ni Apostol Juan, kayo'y sa Diyos, mga munting anak. Mga kapatid, tayo po ba'y sumasampalataya na tayo'y mga anak ng Diyos? Kasi kung tayo sumasampalataya, tayo po'y mga anak ng Diyos, hindi po tayo matatakot. Ano man pagsubok ang dumating, alam natin magwawagi tayo. Magtatagumpay tayo kahit tayo munti. Hindi po kasi ito dahil sa ating lakas. Hindi po, mga kapatid. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa hula, huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos. Sumampalataya po tayo doon. Ano pa ang dapat nating sampalatayanan? Ang sabi rin ni Apostol Juan, siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan.
Sino po bang nasa atin, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Itong halimaw, itong dragon, baliwala yan sa Panginoong Yahushua. Baliwala sila kay Yahushua. Sila po ay mabibilanggo, itatapos sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi ni Apostol Juan, huwag kayong matakot sapagkat yung nasa inyo, higit po doon po sa nasa sanlibutan. Mga kapatid, sumasampalataya ba tayo? Ng Panginoong Yahushua, sumasa atin. Kung totoo yun, sumasampalataya tayo, humawak tayo. Doon po natin i-focus ang ating atensyon. Kasi kapag bumitiw tayo, doon po sa pagtingin sa Kanya, madidistract tayo eh. Mahihiwalay tayo ng landas sa oras na lumihis tayo na tumingin sa Panginoong Yahushua. Hihina ang ating pananampalataya. Nasa atin ang Panginoon Yahushua, humawak tayong mahigpit sa Kanya. Sino ang magandang halimbawa? Alam natin si Apostol Juan. Sino pa? Pakinggan po natin sa mga huling talata na ating babasahin. 2 Timoteo 4:6-8 tungkol sa akin. Ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahandog sa Kanya o naghahangad sa Kanyang pagpapakita. Sino po ang halimbawa ng dahil po sumampalataya na si Yahushua nasa Kanya, siya po ay nakapagpatuloy hanggang sa wakas. Si Apostol Pablo, alam natin ang kanyang tiisin kung paano siya binilanggo dahil pinangaral niya ang tungkol sa Panginoon Yahushua. Kaya dito po sa kanyang sulat kay Timoteo, alam niya malapit na siyang mamatay. Pero kahit na alam niya malapit na siyang mamatay, payapa siya. Bakit siya payapa? Sapagkat alam niya matatapos na ang kanyang takbuhin. Napansin po ba ninyo? Ang sinabi po ni Apostol Pablo, ang sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Kasi mga kapatid, di natin maiiwasan yung pakikipaglaban. Di natin maiiwasan yung pakikipagbaka. Si Apostol Juan, siya po'y nakipaglaban, nakipagbaka. Si Apostol Pablo, nakipaglaban, nakipagbaka. Mga propeta noon, lahat ng mga alagad, lahat ng mga apostol, tayo rin makikipagbaka. Bakit kailangan makipagbaka? Para matapos natin ang ating takbuhin, para maingatan natin ganap ang ating pananampalataya. Pero ano po ang nagbigay ng inspirasyon kay Apostol Pablo? Kaya natiis niya ang lahat ng bagay at patuloy po siyang nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Napansin po ninyo yung nakasulat sa baba? Itong nagbigay ng inspirasyon kay Apostol Pablo, mga kapatid. Ang sabi niya, naghahangad siya sa kanyang pagpapakita. Si Apostol Pablo, mahal na mahal niya ang kanyang hari. Itong nag-inspire sa kanya. Tiniis niya ang lahat ng bagay. Hindi dahil sa material na pakinabang. Tiniis niya ang lahat ng bagay. Hindi dahil din sa putong ng katwiran. Ang tutuusin. Iisa lang. Gusto niyang makita. Gusto niyang makita ang kanyang hari na nagmamahal sa kanya. Mga kapatid, ito rin bang ating hangarin? Araw-araw, kapag tayo nagigising sa umaga, hinahangad ba natin, sana sa araw na ito, magpapakita na ang Panginoong Yahushua. Siya ang palagi natin iniisip. Pinapako natin ang ating puso para kay Yahushua. Ganyan ba ang ating pakiramdam? Ganyan ba ang isip at puso natin? Hinahanap natin ang Panginoong Yahushua.
Yan ang sikreto ni Apostol Pablo. Mawalan ang lahat. Kahit lahat. Pero nandyan ang Panginoon Yahushua. Iyon lang ang kanyang kayamanan. Sanang ganun din tayo. Yung pag-ibig natin kay Yahuwah, yung pag-ibig natin kay Yahushua, yung paghahangad na makita na muli ang Panginoon Yahushua. Makita siya mula sa alapaa. Iyon ang magpapatibay at magpapalakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang pagdating ng halimaw. Tayo po'y tumayo at tayo po ay aawit sa Yahuwah. Yahuwah, Aba, nandito ang iyong mga munting anak. Kapos kami sa lakas. Kapos kami sa karunungan. Pero ang nasa amin ay ang iyong pagsasama. Kahit saglit, basta maramdaman ka namin, sapat na yon para sa iyong mga anak. Nakahanda kaming makipagbaka sapagkat alam namin hindi ka papayag na kami po'y matalo. Magwawagi kami, magtatagumpay kami dahil ikaw ang aming Ama. Aba, kailangan ka namin ngayon. Kung minsan habang binabasa namin ang mga nakasulat sa pahayag, kung minsan natatakot din kami. Mga tao lamang kami. Sino po ba kami para bumakalaban sa halimaw? Ikaw ang aming kailangan. Tulungan mo kaming lahat. Kasangkapanin mo kami upang ituro ang iyong katotohanan, upang magtagumpay ang iyong ebanghelyo. At sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, makapagpatuloy po kami hanggang sa wakas. Kailangan ka namin. Marami po ang iyong mga anak na nangangailangan ng pagpapagaling. Magpagaling ka po sa iyong mga lingkod. Nais pa namin, Ama, magpatuloy pa sa ginagawa naming pagsamba. Kanina napakinggan mo ang aming mga tinig. Nagsalita kami sa iyo, naglambing kami sa iyo, meron kaming binulog sa iyo. Ama, maawa kang ipagkaloob ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kaunting labi lang kami. Wala po kaming mga kaibigan. Maraming tumakwil sa amin. Ikaw lamang talagang hawak namin. Nais namin, iyakapin ka. Iyakapin mo ngayon ang iyong mga anak mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkakaisa kami ngayon, tinig. Maawa ka sa iyong mga anak. Kung gumagawa ang dyablo, kung kinakaaway at nilalabanan ang gawain ng iyong mga anak, ipagtanggol mo kami, Ama. Magmilagro ka po. Maghayag ka ng iyong kapangyarihan. Patibayin po ang aming pananampalataya upang kami po ay makapagpatuloy hanggang sa wakas. Panginoong Yahushua, hangad namin na makita ka mula sa alapaa. Ito ang pinakamatinding hangarin namin. Sana buhay pa kami pag muling pumarito ka, para po magmapakinggan namin yung pakakak. Titingala kami sa langit. Ang aming nais, kukunin mo kami. Makapiling ka magpakilanman. Pag natupad yun, lahat ng aming tinais. Baliwala yun. Sapagkat ang kapalit ay kapiling ka namin. Purihin ka, Panginoon Yahushua. Samahan po kami sa gagawin naming gawain upang ibalita sa buong mundo ang nauukol sa iyo. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming panalangin. Binasbasan mo kaming lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin. At ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen.
Kapatid, let's just listen to a few announcements po. First of all, we have our Bible study schedule. It remains the same every Tuesday and every Thursday at 8 p.m. Pacific Standard Time. However, what's different this time is the email where we are to send our questions for the BQA, which is ministry@assemblyofyahusha.org. So if you have Bible-related questions, please submit them to ministry@assemblyofyahusha.org. And of course, as you probably already know, our new Zoom ID for our worship service, BQA, BHP, is 830-683-4210. Okay, 830, you can see it on the screen. It's in big, bold print, so you can't miss it. Okay. And lastly, let us prepare our brothers and sisters for our upcoming Autumn Feast 2022, September 25, Feast of Trumpets, October 4, Day of Atonement, and October 9 to 16, the Feast of Tabernacles. This concludes our worship service. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.